Sa Feng Shui, may 12 bantay na pwede nating i-categorize o ihanay sa mga bodhisattva o deity. Sa taong ito ng dragon, ang Tai Sui mismo ay ang dragon. So, sa mga pinanganak ng dragon, ang maipapayo ko po ay mag-ingat, lalo na sa pananalapi. Kung mayroong mang problema na may kinalaman nga sa pera, masusolusyonan naman. Pero mag-ingat sa scam. Mag-ingat sa pag-iipon ng pera. Mag-ingat sa paggasta o moderation. I-moderate lang ang paggasta ng pera. Dahil ngayon, nararanasan natin na mukhang humihigpit ang pera. Hindi siya maluwag kunin. Hindi siya maluwag pagkakitaan. Kahit ikaw ay empleyado o isa kang entrepreneur o isang businessman, businesswoman, nararanasan natin ang bagay na ito. Kaya nga, paano natin susolusyonan ang nasabing sitwasyon sa panahon natin ngayon? At ang panahon ay may Kuwei. Ang ibig sabihin ng Kuwei, yan ay paghihiwalay. Naghihiwalay. Yung kaibigan mo ngayon, maaaring bukas kaaway mo na. At kung merong Kuwei, hindi maganda magpakasal. Merong hiwala yan. Kaya pag-isipan natin. Hindi kagaya nakaraang taon, ang panahon ay Charon na may kinalaman sa pamilya. Kaya ang batang ipinanganak ng 2023 Year of the Rabbit ay mababait. Whereas pagpasok naman ng Year of the Snake, trouble ang mangyayari. Kaya medyo magbantay tayo. Pag-ingatan natin ating mga sarili, lalo na sa mga scam sa pera. At kung kayo po ay nagbi-Bitcoin, medyo tingnan po ninyo, pakiramdaman ninyo ang panahon. Kasi po, may mga bagay-bagay na nakadestinong mangyari na pwede naman nating iwasan o kontrolin. Kaya itong video na ito, itong content na ito ay paalaala lamang. Wala naman tayong pinapatamaan tungkol dito, pero ito na ang pamamaraan para tayo ay gumising. Marami ng bagay-bagay na nangyari sa buhay natin na dapat na iwasan natin. Sayang, dapat pala, ganito pala. Yun. At may mga tao na mapagsamantala. Meron din naman tao na mapagbigay, mga generoso. At sila yung mga naabuso. Pero alin ba ang tama? Doon, yung manglamang ka sa kapwa mo o magpalamang ka? Parehong hindi tama. Kasi mayroong Diyos ng katarungan. Kung ikaw ang nagrabyado, hindi maganda rin yun. Kung ikaw naman ang nagrabyado, hindi rin maganda. So, ang Feng Shui naman talaga ay may kinalaman, hindi lamang sa elements, kung hindi sa pag-uugali, sa takbo ng isipan, at yung communality o yung kabuuan ng isang society. At dahil na rin ngayon ay taong 2024, maraming nagsulputan ng mga issue tungkol sa ganito, bakit ganyan, at may mga nagkiklaim ng ganito, may nagkiklaim ng ganyan. Saan po tayo maniniwala?
kanino tayo maniniwala. Kasi, hindi ko naman pwedeng sabihin sa inyo na ako ang paniwalaan ninyo. Nagbibigay lang tayo ng kaliwanagan ng mga issue. At hindi natin pwedeng i-claim sa ating sarili na ito ay galing sa atin. Kasi merong inner hintings. Malay mo, kayo pala ay merong umuudyok na gumawa o magsagawa ng isang bagay. Gawin ninyong maigi. Kasi, yung tinatawag na blood money, mahabang usapin, no? Siyempre, natutuwa tayo, nananalo tayo sa loto, nanalo tayo sa sugal, nanalo tayo sa contest, pero laging merong kaakibat na kabila nun. Isa yung pwedeng maparusahan ka, o pag sinabing blood money, ang paglalaro ng loto, yung panalo mo doon ay naging blood money. Kailangan ma-ritualize yung pagiging blood money niya. Paano? Mamigay. Maggawa ng act of charity. So, itong content na ito ay may kinalaman sa karanasan natin araw-araw. Ngayong araw na ito ay galing kami sa bayan ng Calatagan, Batangas City. At kung hindi naman kami pamilyar talaga sa lugar na yan, umikot-ikot kami at nakarating naman kami, pero hindi tama yung pinuntahan namin lugar. Oo. Pero yung layunin namin, kaya nagpunta kami doon, nagampanan naman namin. Yan ang mga hiwaga o mga hindi pa natin isisiwalat ngayon. Pero ang issue ay karanasan.